Ang pangalan ko ay Lyra Mendoza, 29 na taong gulang. Kung may nagawa ka lang sana sa buhay mo, hindi na sana kita kailangang ipaliwanag sa ibang tao. Iyon ang sinabi ng nanay ko direkta sa mukha ko habang kumakain kami ng Noche Buena sa harap ng mahigit 30 kamag-anak. 7 taon na niya iyong iba-ibang bersyon ng linyang iyon. Ang anak na tumigil sa pag-aaral. Ang kahihiyan. Ang babaeng hindi karapat-dapat bigyan ng toast. Ang hindi nila alam, ang anak na pilit niyang binubura sa bawat kwento, ay may binubuo palang tahimik na mundo sa likod ng lahat ng katahimikang ipinataw nila sa akin. At noong gabing iyon, ang katotohanan ay papasok na parang bisitang hindi kumatok. Pero hindi doon nagsimula ang lahat. Nagsimula ito sa isang tawag 2:00 ng madaling araw at sa isang desisyong halos magtanggal ng lahat sa akin. Marso 2018. Ikatlong taon ko noon sa kolehiyo sa Maynila, kursong Information Technology. Hindi man ako pinakamatalino pero masipag ako. Gusto ko ang diploma na iyon higit sa inaakala ng karamihan. Tumunog ang cellphone ko 2 oras 7 minuto hindi si mama, hindi rin si papa. Si Aling Rosa, kapitbahay ng lola ko sa Bulacan. Iha, bumagsak ang lola mo sa kusina, dinala na sa ospital. Hindi na ako nag-isip. Nagsuot lang ako ng tsinelas at kumuha ng jacket. Una kong tinawagan si mama. 5 ring bago sumagot. Ano ba, Lyra? Madaling araw na. Na-stroke si lola, nasa ospital siya. Katahimikan pagkatapos buntong hininga. Hindi yung hingang takot, yung hingang inis. Matanda na siya. Ganyan talaga. May meeting ako bukas. Tawagan mo kapatid mo. Binaba niya ang telepono na parang walang nangyari. Tinawagan ko si Carla, ang ate ko. May exam review ako. Hindi ako pwedeng umalis. 4 na oras akong bumiyahe mag-isa papuntang Bulacan. Walang kape, walang music, puro hinga ko lang ang kasama ko. Nang makita ko si Lola sa kalahati ng katawan niya hindi gumagalaw. Ang babaeng nagturo sa akin magbisikleta, ang nagtatali ng buhok ko tuwing linggo, parang ibang tao na sa higaan. Binuksan niya ang mata niya, hinawakan ang kamay ko, at mahina siyang bumulong. Isang pangungusap na ako lang ang nakarinig. Doon ko naintindihan, walang ibang darating. Ako lang. Kinabukasan, kinausap ako ng doktor. Kailangan daw ng 6 hanggang 12 buwang rehabilitasyon si Lola, therapy 3 beses isang linggo, may magpapakain, magpapaligo, magbubuhat mula kama papuntang upuan. Inabot niya sa akin ang brochure ng home care services. Nang makita ko ang presyo, parang gusto kong matawa at umiyak sabay. 1 oras pa lang ng caregiver, kalahati na agad ng baon ko sa isang linggo. Ang pensyon ni Lola sapat lang sa renta at gamot, wala nang sobra. Paglabas ko ng ospital, diretso akong nagpunta sa paaralan kinabukasan para kausapin ang advisor ko. Mabait si Sir Navarro, tahimik na lalaki na laging maihawak na tasa ng kape. Pwede kang mag-leave of absence, Lyra. Babalik ka kapag kaya mo na. Pinirmahan niya ang papel. Pinirmahan ko rin. Inilagay ko ang buong dorm life ko sa 4 na kahon at umuwi ng Bulacan. Tinawagan ko ulit si Mama. Mag-stop muna ako. Ako na muna kay Lola. Natahimik siya, hindi gulat na katahimikan, kalkuladong katahimikan. Huwag mong sasabihin sa mga kamag-anak, sabi niya. Bakit? Ayokong isipin nilang hindi natin kaya ang problema natin. Alam mo naman kung paano sila. Pero totoo naman. Bumaba ang boses niya, malamig. Ang totoo, huminto ka. Iyon lang ang kailangan nilang malaman. Nakatayo ako noon sa kusina ni Lola, hawak ang cellphone, nakatanaw sa inuupahang hospital bed sa sala. Gusto kong sumagot, gusto kong ipaglaban na hindi ako tumitigil, pumipili lang. Pero bagong uwi si Lola, kailangan niya ng payapang bahay, hindi ng sigawan sa telepono. Kaya nanahimik ako. At doon nagsimula ang kwentong hindi akin pero ako ang bida, ang anak na sumuko raw. Ilang buwan matapos iyon, dumating ang reunion sa probinsya. Dinala ko si Lola sa wheelchair. Pagpasok pa lang namin sa bakuran, ramdam ko na ang tingin ng mga tao, mahahabang sulyap na mabilis ding iniiwas. Lumapit si Tita Nena, hinawakan ang braso ko. Okay ka lang ba, iho? Sabi ng mama mo na patingin ako kay mama sa kabilang dulo,
napapalibutan ng mga tiyahin, may panyo sa mata na parang siya ang nasaktan. Hindi po ganun, Lira, wag dito, putol niya. Lahat na palingon sa akin na parang ako ang nag-eskandalo. Buong hapon akong nakaupo sa sulok, hindi man lang naubos ang pagkain sa plato. Sa biyahe pa uwi, nag-text si Carla, bakit mo laging ginagawang tungkol sa iyo ang lahat? Ipinatong ko ang cellphone sa dashboard at nagmaneho pa uwi ng walang imik. Sa gabing iyon, may nawala sa akin, hindi pangarap kundi boses. 6 na buwan ang lumipas at unti-unting lumalakas si Lola. Naka-wheelchair pa rin siya pero kaya na niyang lumipat mag-isa mula kama papuntang sofa, kaya na rin niyang magtimpla ng tsaa at makipagtalo sa balita sa telebisyon. Habang bumabalik ang lakas niya, may isa pang bagay na tahimik na nabubuo, ako. Tuwing 2:00 ng madaling araw, kapag tulog na si Lola, binubuksan ko ang lumang laptop sa kusina. Online courses, programming tutorials, kung ano-ano pang libreng modules na nahahanap ko. Wala akong diploma, pero may oras ako at disiplina. Ang lamesang kainan namin ang nagsilbing opisina ko. Isang gabi, may nakita akong internship posting ng maliit na tech company sa Quezon City. Nakalagay, open to undergraduates. Parang may ilaw na biglang sumindi sa dibdib ko. Nag-apply ako. Makalipas ang 1 linggo, tinawagan nila ako para sa interview. Kinabahan ako pero maayos ang usapan. Self-starter ka, sabi ng hiring manager. Paglabas ko ng opisina nila, pakiramdam ko may direksyon na ulit ang buhay ko. Dumating ang offer letter noong Huwebes. Lunes ang simula ko dapat. Pero Biyernes ng hapon, tumunog ang cellphone ko. Iba ang tono ng boses ng manager. Lira, pasensya na. May natanggap kaming impormasyon na kailangan naming i-retract ang offer. Nanlamig ang kamay ko. Anong impormasyon? May tumawag na kamag-anak mo, may concerns daw tungkol sa reliability mo. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino. Alam ko agad. Kinagabihan, dumiretso ako sa bahay ni Mama. Nagdidilig siya ng halaman sa harap. Tinawagan mo ba ang company na nag-hire sa akin? Hindi siya nagulat. Hindi ko alam sinasabi mo. May kamag-anak na tumawag sa EUC. Ibinaba niya ang timba, tumingin sa akin na parang batang nangungulit. Baka ayaw lang talaga nila sayo. Hindi lahat ibibigay sayo, Lira. Pumasok siya sa bahay na parang tapos na ang usapan. Nakatayo ako sa labas ng matagal. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa kusina ni Lola, nakatulala. Lumapit siya gamit ang wheelchair, tahimik lang. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanghusga. Tumingin lang siya sa akin na parang sinasabing kaya ko pa. At doon ko naintindihan, kung maisisira sa mga pagkakataon ko, kapag nakikita nila ako, kailangan kong matutong magtayo ng bagay na hindi nila maaabot. Hindi para magtago kundi para mabuhay. Sa gabing iyon, nagsimulang mabuo ang ideya na balang araw, ako ang gagawa ng sarili kong daan, kahit walang nakatingin, kahit walang pumapalakpak. Iyon ang panahon na masasabi kong pinakailalim ko. 24 na taong gulang ako, nakatira sa maliit na studio apartment sa Malolos, manipis ang dingding, maingay ang electric fan, at bintanang nakaharap sa pader ng kapitbahay. Kumuha ako ng kung ano-anong freelance work online, gumagawa ng simpleng website para sa bakery, booking form para sa dental clinic, logo para sa sari-sari store na gustong mukhang sosyal. Minsan 15 piso kada oras kung tutuusin, minsan 20 kung hindi makulit ang kliyente. Ang pensyon ni Lola sapat lang sa renta niya at maintenance na gamot. Kapag kulang, ako ang nagdadagdag. Unti-unting naubos ang ipon ko buwan-buwan, hindi kailanman nadadagdagan. Pero ang pinakamahirap ay hindi pera, kundi ang bawat handaan ng pamilya. Taon-taon, pumupunta ako dahil gusto ni Lola makita ang mga apo niya. Taon-taon, inuulit ni Mama ang parehong palabas. Malungkot na buntong hininga kapag may nagtatanong tungkol sa akin. Maliwanag ng ngiti kapag si Carla ang napag-uusapan, abogada na siya, ang galing talaga ng ate mo. Kapag ako, basta andyan lang siya, naghahanap pa ng direksyon. Hindi sila malupit, nalinlang lang. Pinaniwalaan nila ang unang kwentong narinig nila dahil iyon ang may kasamang luha. Isang gabi, nakaupo ako sa harap ng laptop, tinititigan ang side project na ilang buwan ko nang pinaghihirapan, isang simpleng logistics management tool para sa maliliit na trucking business. Sinubukan ko iyon sa isang delivery company sa Pampanga,
sabi ng may-ari, nakatipid siya ng maraming oras. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Hindi ito perpekto, pero totoo, maganda siya. Doon may nagbago sa loob ko. Walang anunsyo, walang drama. Isang desisyon lang 1:00 ng madaling araw, may malamig na kape sa tabi ko at mahinang ugong ng fan. Gagawin ko ito ng seryoso. Kinabukasan, nag-file ako ng maliit na business registration. Pinangalanan ko itong Bituin Systems. Bituin ang palayaw ni Lola noong kabataan niya. Hindi ko ginamit ang apelyido namin, hindi para magtago, kundi para protektahan ang bagay na sisimulan ko. Sa tuwing naging visible ako noon, may isang tawag lang at nawawala ang oportunidad. Hindi ko nahahayaang maulit iyon. Si Lola lang ang nakaalam. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, sinabi ko sa kanya. Magtatayo ako ng kumpanya. Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng salamin niya. Buti naman, sabi niya. Tumigil ka na sa kakaduda at magtrabaho ka na. 2 linggo pagkatapos, inabot niya sa akin ang sobre ng kaunting ipon niya. Puhunan, sabi niya. Huwag mo akong babayaran. Palakihin mo lang. At doon nagsimula ang tahimik na pag-akyat ko. Binili ko ang unang matinong computer gamit ang perang ibinigay ni Lola at nag-set up ng maliit na server sa ekstrang kwarto niya, isang lumang mesa, monoblock na upuan, at electric fan na umiikot na parang may sariling desisyon. Doon ko binuo ang unang production version ng Bituin Systems. 16 na oras kada araw, minsan walang tulog, minsan noodles lang ang pagkain. Walang pumapalakpak, walang nakakapansin. At iyon ang gusto ko, tahimik, hindi maaabot ng mga taong sanay manghimasok. Unang taon, 3 kliyente lang. Puro maliliit na delivery company sa Bulacan at Pampanga. Ako mismo ang pumupunta sa opisina nila, nag-i-install ng software sa lumang desktop, nagtuturo sa dispatcher kung paano gamitin. Ang kita, sapat lang para mabayaran ang kuryente, internet, gamot ni Lola, at kaunting ipon pabalik sa system. Walang bakasyon, walang bagong damit, pero may direksyon. 2 taon, kumalat ang balita, hindi dahil sa ads kundi dahil sa usapan ng mga driver sa terminal. 17 kliyente. Nakakuha ako ng unang remote developer mula Cebu na tumulong sa coding. Nakalipat ako mula studio papuntang maliit na 1-bedroom. Si Lola nagkaroon ng mas maayos na wheelchair, may cushion na hindi na sumasakit ang likod niya. 3 taon, parang biglang bumilis ang lahat. Mahigit 80 kliyente sa iba't ibang probinsya, 6 na empleyado na pawang work from home, at sapat na kita para hindi na ako kinakabahan tuwing dulo ng buwan. May mga investor na ring nag-email, nagtatanong kung bukas ba ako sa partnership. Lagi kong sagot, hindi pa. Hindi ko minamadali. Samantala, patuloy pa rin akong uma-attend ng mga handaan ng pamilya dahil gusto ni Lola. At tuwing nandun ako, pareho pa rin ang eksena. Wala ka pa ring diploma, tanong ni Mama sa kung sinumang nakikinig. Si Carla, senior associate na. Kapag may nagtanong sa akin kung anong trabaho ko, siya ang sasagot. May computer lang iyan, freelance yata. Hindi siya tumitingin sa akin kapag sinasabi iyon. Sa kabilang dulo ng mesa, lagi akong tinitingnan ni Lola at bahagyang tumatango, parang sinasabing hindi pa oras. At naniniwala ako sa kanya. Dahil alam kong may mga bagay na mas matibay kapag hindi ipinapakita agad. Sa ika-4 na taon, isang tawag ang dumating mula sa Maynila na nagpaupo sa akin sa sahig ng apartment ko. Isang numero na kayang baguhin ang takbo ng lahat. Pero bago iyon, nanatili akong tahimik, hindi dahil takot ako, kundi dahil may binubuo akong liwanag na ayokong maapakan bago ito tuluyang sumikat. Dumating ang tawag isang Martes ng umaga habang naglalaba ako sa likod ng apartment. Unknown number. Karaniwan hindi ko sinasagot, pero may kung anong kutob na kakaiba. Hello, si Lyra Mendoza po, boses ng babae, mahinahon pero diretso. Ipinakilala niya ang sarili bilang operations director ng isang malaking logistics corporation sa Maynila. Nabanggit niya ang pangalan ng system ko, Bituin Systems, na parang matagal na niya itong kilala. May pilot test kami sa isa sa mga regional hubs namin. Gusto naming pag-usapan ang full integration. Napatigil ako, nakahawak pa rin sa basang damit. Hindi ko agad naintindihan ang laki ng ibig niyang sabihin. Nang banggitin niya ang estimate ng kontrata, napaupo ako sa semento.
Ang numerong iyon ay katumbas ng 4 na taon kong pagod, isang pirma lang. 3 linggo ang negosasyon. Walang ingranding opisina, puro video calls lang mula sa kwarto ni Lola na ginawa kong meeting space. May pagkakataong gusto kong umatras sa takot, paano kung hindi ko kayanin? Pero tuwing gabi, nakikita ko si Lola na nagbabasa ng dyaryo, tahimik lang, parang sinasabing normal lang ang kaba kapag totoo ang pagkakataon. Sa huli, pumirma kami. Nang pumasok ang unang bayad sa account ko, hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Umupo lang ako sa kama at tinitigan ang screen. Tahimik ang tagumpay kapag matagal mo itong inantay. Sa parehong linggo, nagpa-schedule ako ng check-up ni Lola sa mas maayos na klinika. Binilhan ko siya ng mas komportabling kama at inayos ang bahay, bagong ilaw, bagong kortina, simpleng pintura. Hindi marangya pero malinis at maliwanag. Ang dami mo namang ginagawa, sabi niya. Kailangan na, sagot ko. Hindi ko pa rin sinabi ang buong detalye. Hindi dahil ayokong ipagmalaki, kundi dahil ayokong maging ingay bago maging pundasyon. Samantala, sa pamilya, walang nagbago. Patuloy ang kwento ni Mama tungkol sa anak na nag-stop. Patuloy ang paghahambing kay Carla. May mga pagkakataong gusto kong itama sila, pero pinipili kong manahimik. Natutunan ko na ang ilang laban ay hindi sinisigawan, inaabot lang ng tamang oras. At habang lumalaki ang kumpanya ko sa likod ng tahimik na pinto, mas lalo kong naintindihan na hindi lahat ng pag-angat ay kailangang may saksi. Minsan, sapat na alam mong totoo ito. At kapag dumating ang sandaling kailangan na nilang makita, hindi mo na kailangang magsalita, ang katotohanan na mismo ang tatayo. Ang hapunan na iyon ang unang pagkakataong naramdaman kong handa na ang lahat, hindi dahil gusto ko ng eksena, kundi dahil pagod na akong maging anino sa sariling pamilya. Kaarawan ni Tito Ramon, ginanap sa isang restaurant sa Quezon City na kilala sa malalaking mesa at malalakas na tawanan. Dumating kami ni Lola ng maaga. Inayos ko ang wheelchair niya sa gilid ng mesa para komportable siya. Isa-isa nang dumarating ang mga kamag-anak, may dalang cake, may dalang chismis. Nang pumasok si Mama at si Carla, agad na puno ang paligid nila ng mga bati at yakap. Hindi pa nagsisimula ang order nang marinig ko na naman ang pamilyar na tono ni Mama. Si Carla, kakapromote lang sa firm. Busy na busy. Si Lyra andyan lang, tumutulong kay nanay. Sinabi niya iyon na parang papuri, pero may nakatagong linya na ako lang ang nakakakita. May ilang tiyahin ang tumango na parang may checklist sa utak nila na muli na namang nakumpleto. Umiti lang ako at tumingin kay Lola. Bahagya siyang umirap, parang sinasabing huwag ko ng dibdibin. Habang hinihintay ang pagkain, nagpaikot-ikot ang usapan, travel plans, tuition ng mga anak, presyo ng gasolina. Ako tahimik lang, nakikinig. Sanay na ako sa ganitong posisyon, hindi na masakit, pero may bigat pa rin. Maya-maya, naramdaman kong nag-vibrate ang cellphone ko sa bag 1 beses, 2 beses, tuloy-tuloy. Inilabas ko ito at nakita ang pangalan ng operations director na kausap ko sa kontrata. May urgent daw na update sa rollout schedule. Saglit akong nagpaalam at tumayo para sumagot sa labas, pero bago pa ako makalayo, nagsalita si Mama ng medyo malakas. Lyra, mamaya na yan. Family dinner ito. Napatingin ang ilan sa amin. Important lang, masaglit lang. Umupo ulit ako at tinanggap ang tawag, piniling hinaan ang boses. Sa kabilang linya, mabilis ang paliwanag, may expansion na aprobado, kailangan ko raw kumpirmahin ang deployment timeline at billing. Sumagot ako ng diretsyo, walang sapat na puwang para sa kaba. Pagbaba ko ng telepono, tahimik ang mesa sa loob ng ilang segundo, parang may nakapindot ng mute. Hindi ko alam kung may nakarinig ng mga terminong binanggit ko, o kung guni-guni ko lang ang biglang pagbabago ng hangin. Bumalik ako sa upuan at mumiti kay Lola. Okay na, bulong ko. Tumango siya, kalmado. Sa paligid namin, unti-unting bumalik ang usapan, pero may kakaibang pag-aalangan na hindi ko maipaliwanag. Hindi pa iyon ang sandali ng pagbubunyag, hindi ko pa rin balak. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong may bitak na sa lumang kwento tungkol sa akin. At minsan, sapat na ang isang maliit na bitak para pumasok ang liwanag. Pagbalik ko sa mesa, may kakaibang tensyon na nakabitin sa hangin. Hindi ito lantad, pero ramdam, parang may tanong na ayaw lang bigkasin. Si Tito Ramon ang unang nagsalita, pilit na ibinabalik ang sigla. O, order na tayo.
Gutom na ako. Nagtawanan ng ilan pero hindi na kasing lakas ng kanina. Umupo ako sa tabi ni Lola at tinulungan siyang ayusin ang napkin niya. Hinawakan niya sandali ang kamay ko, bahagyang pisil na pamilyar na sa akin, ang senyas niyang pirelax ka lang. Habang inaayos ng waiter ang mga plato, may ilang sulyap na tumatama sa akin. Hindi ko alam kung may narinig ba talaga sila kanina o kung nakahalata lang sa tono ng boses ko. Si Carla ay nakatingin sa cellphone niya, pero halatang nakikinig. Si Mama naman ay masyadong abala sa pagkwento tungkol sa bagong kaso ng kapatid ko, parang sinasadyang takpan ang katahimikan. Pinili kong manatiling normal, uminom ng tubig, ngumiti kapag may biro, walang paliwanag, walang depensa. Natutunan ko na ang katahimikan ay hindi kahinaan, minsan, ito ang pinakamalinaw na sagot. Dumating ang pagkain, mainit na sabaw, pritong isda, at mga ulam na panghandaan. Habang nagsasandok ako para kay Lola, biglang umilaw ang cellphone ni Tito Ramon sa gitna ng mesa. Nakapatong iyon malapit sa pitsel ng tubig. Sunod-sunod ang notifications, email previews na may malalaking numero at subject lines na hindi pangkaraniwan sa family group chat. Uy, grabe naman to, sabi niya, kunot ang noo. May client ako na paulit-ulit mag-email kahit gabi na. Kinuha niya ang phone, pero bago niya maswipe, napansin ng katabi niya ang isang pangalan na pamilyar sa akin. Hindi ko agad pinansin. Maraming tao ang may parehong pangalan ng kumpanya, sabi ko sa sarili ko. Pero nang banggitin ni Tito Ramon ang salitang T-Logistics Integration, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Hindi dahil takot ako, kundi dahil napagtanto kong ang mundo ay maliit kapag pareho kayong gumagalaw sa iisang industriya. Hindi pa rin ako nagsalita. Tumulong lang ako kay Lola na uminom ng tubig at nagtanong kung okay lang ang upuan niya. Sa kabilang dulo ng mesa, narinig kong bumulong ang isang pinsan, parang narinig ko iyan kanina. Sumagot si Mama ng mabilis, baka nagkakamali ka. Maayos ang boses niya, pero may bahagyang panginginig. Tumingin ako sa kanya at mumiti, hindi panlaban, hindi panghamon. Isang simpleng ngiti lang na nagsasabing wala akong balak makipag-away. Dahil alam kong kapag ang katotohanan na mismo ang kumatok, hindi mo na kailangang buksan ang pinto ng malakas. Sapat na ang manatili ka lang sa kinaupuan mo at hayaan itong pumasok. Ilang minuto ang lumipas na parang walang nangyari. Nagpatuloy ang kainan, may mga birong pilit pinapahaba, may mga tawanan na kulang sa hininga. Si Tito Ramon ay panay ang tingin sa cellphone niya, kunot ang noo na para bang may hinahabol na deadline kahit nasa gitna ng salu-salo. Hindi ko pinansin. Pinili kong ituon ang atensyon kay Lola, sinisiguradong mainit pa ang sabaw niya, inaabot ang tubig kapag kailangan. Pero sa bawat pag-vibrate ng telepono sa mesa, may kakaibang alon na gumuguhit sa paligid namin. Maya-maya, tumayo si Tito Ramon. "CI lang ako sandali," sabi niya. Pero hawak pa rin ang phone na tila may dalang mabigat na balita. Pagbalik niya makalipas ang ilang minuto, iba na ang ekspresyon niya, hindi na inis, kundi gulat na pilit itinatago. Umupo siya, sumubo ng kaunti, tapos tumingin sa akin na parang may gustong itanong pero hindi alam kung paano sisimulan. Ako, kalmado lang. Natutunan ko na ang hindi pag-unahan ang mga bagay na kusa namang lalapit. "Lira," sabi niya sa wakas, mahina ang boses pero malinaw. "May itatanong lang sana ako, may kinalaman ba sa'yo ang..." Naputol siya nang magsalita si Mama mula sa kabilang dulo. "Ano ba yan, Ramon, kain muna tayo. Mamaya na ang trabaho." Mabilis ang sagot niya, parang reflex. Natahimik ang mesa. Si Carla napatingin sa akin, tapos sa tito ko, tapos ulit kay Mama. Ang mga tiyahin ay nagkunwaring abala sa pagkuha ng ulam. Hindi ako nagsalita. Uminom lang ako ng tubig at mumiti kay Tito Ramon, sapat para sabihing hindi ako nairita, hindi rin ako nagmamadali. Sa loob ko, malinaw ang pakiramdam, parang may pinto na unti-unting bumubukas kahit walang humihila. Si Lola, natahimik lang kanina, bahagyang tumikhim. "Kumain muna kayo," sabi niya, banayad pero may bigat. Iyon lang ang sinabi niya, pero parang naglagay ng guhit sa gitna ng mesa, isang paalala na hindi lahat ng tanong kailangang sagutin agad. Pagkatapos noon, bumalik sa normal ang usapan, pero hindi na tulad ng dati. May mga matang sumusulyap sa akin kapag akala nila hindi ko napapansin. May mga bulong na napuputol kapag napapalingon ako. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ko naramdaman ang pagiging maliit.
Wala pa akong ipinapaliwanag, wala pa akong inilalantad, pero may kakaibang balanse na pumapabor sa akin, ang uri ng katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng kumpiyansa. Alam kong malapit na ang sandali at kapag dumating iyon, hindi ko na kailangang itaas ang boses. Sapat na ang manatili akong totoo. Dumating ang sandali nang hindi ko inaasahan. Nasa gitna kami ng desert, leche flan at kape, nang muling umilaw ang cellphone ni Tito Ramon. Mas maliwanag kaysa kanina, sunod-sunod ang notifications na parang may alarm na hindi mapatay. Napabuntong hininga siya, pero this time hindi na niya itinago. Pasensya na, sabi niya, sabay tingin sa akin. Kailangan ko lang kumpirmahin ito. Tahimik ang mesa, ang tunog lang ng kubyertos at aircon. Lira, ulit niya, mas diretso na. Ikaw ba ang may-ari ng Between Systems? Walang galit sa boses niya, puro pagtataka. Parang tanong lang na matagal nang umiikot sa isip niya. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng mga usapan sa paligid, ang mga matang sabay-sabay na napalingon. Si Mama ay napakapit sa tasa ng kape, si Carla napakurap na parang may narinig na maling pangalan. Si Lola, tahimik pa rin pero may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Huminga ako ng malalim. Wala akong plano na gawin itong eksena. Opo, sagot ko, normal lang ang tono, parang sumasagot kung anong oras na. Walang dagdag na paliwanag, walang listahan ng achievements. Isang salita lang. Pero ang epekto ay parang may bumagsak na kutsara sa sahig. Hindi mo man makita, ramdam mo ang ingay. Si Tito Ramon ay tumango ng mabagal. Kaya pala, sabi niya. Kayo pala yung kausap ng kumpanya namin. May expansion kami sa Luzon hubs. Matagal na naming sinusubukan i-schedule ang final rollout. May ilang tiyahin ang napalingon kay Mama. Hindi sila nagsalita, pero halatang nagkakalkula sa isip. Si Carla ay umupo ng tuwid, hawak ang baso na parang biglang naging mabigat. Ako, umabot lang ng tubig kay Lola at tinanong kung gusto pa niya ng dessert. Busog na ako, sabi niya, may aliwala sa mukha. Ang waiter ay dumaan at nagtanong kung may kailangan pa kami, sabay-sabay kaming umiling. Walang sumabog na papuri, walang palakpakan. At iyon ang pinakamagandang bahagi. Ang katotohanan ay pinaliwanag ang sarili nito nang hindi ko kailangang ipagtanggol. Si Tito Ramon ay nagpatuloy sa pagkain, pero paminsan-minsan ay napapangiti na parang may natuklasan na puzzle. Sa kabilang dulo ng mesa, si Mama ay tahimik na tahimik, hindi galit, hindi masaya, kundi nag-aayos ng kwento sa loob ng isip niya. At ako, sa unang pagkakataon, kumain ng dessert nang walang bigat sa dibdib. Hindi dahil may napatunayan ako sa kanila, kundi dahil wala na akong kailangang patunayan pa sa sarili ko. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam kami ni Lola na mauna na. Ayoko nang pahabain ang gabi, sapat na ang mga tingin at bulong na umiikot sa mesa. Sa parking lot, malamig ang hangin at mas tahimik kaysa loob ng restaurant. Inalalayan ko si Lola papasok ng kotse, inayos ang seatbelt niya, at isinara ang pinto ng dahan-dahan. Bago ako umikot sa driver's seat, hinawakan niya ang kamay ko. Hindi mo kailangan magpaliwanag, sabi niya, diretso ang tingin. Tumango lang ako. Hindi iyon payo, paalala iyon ng lahat ng gabi na pinili kong manahimik para sa kapayapaan. Habang nagmamaneho pa uwi, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Carla, pwede ba tayong mag-usap minsan? Hindi ko alam na ganyan na pala kalaki ang ginagawa mo. Wala akong naramdamang galit, wala ring tuwa. Parang may pinto lang na binuksan sa bahay na matagal ko nang inayos mag-isa. Sinagot ko siya ng maikli, sige, kapag may oras ka. Ilang segundo lang, sumunod ang mensahe ni Mama. Bakit hindi mo sinabi? Tinitigan ko ang screen tapos ibinaba ko. Walang sagot ang mas malinaw kaysa katahimikan minsan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga para sa video call sa team. Normal na usapan, deadlines, updates, bug fixes. Walang nagbago sa trabaho ko dahil sa nangyari kagabi. At doon ko lalo na intindihan ang pagkakaiba ng ingay at katotohanan. Ang ingay ay nasa hapagkainan, ang katotohanan ay nasa araw-araw na ginagawa mo kahit walang nakatingin. Pagkatapos ng meeting, nagkape kami ni Lola sa kusina. May mag-iiba ba ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Pero hindi ko na kailangang itago. Sa hapon, dumating ang tawag ni Mama. Mahina ang boses niya, parang pagod. Anak, gusto lang kitang kamustahin.
Simpleng linya, pero iba ang bigat kaysa dati. Hindi siya humingi ng tawad, hindi rin ako naghintay. Pinag-usapan namin ang gamot ni Lola, ang traffic sa Maynila, ang init ng panahon. Mga ordinaryong bagay na dati hindi namin napag-uusapan ng walang tensyon. Nang ibaba ko ang telepono, hindi ko naramdaman ang tagumpay o paghihiganti. Mas malapit sa kapayapaan, isang pakiramdam na matagal kong hindi kilala. Hindi dahil nagbago na sila agad, kundi dahil hindi na ako naghihintay ng pahintulot para maging totoo. Lumipas ang ilang linggo na parang tahimik na alon, walang malalaking eksena, pero may malinaw na pagbabago sa agos. Sa mga family group chat, mas madalas na akong itag sa mga tanong tungkol sa computer stuff. Dati, si Carla ang tinatawag sa lahat ng seryosong usapan, ngayon, may puwang na rin ang pangalan ko. Hindi ito papuri, hindi rin paghingi ng pabor, parang simpleng pagkilala lang na may ginagawa pala ako. Nakangiti ako tuwing nakikita iyon, pero hindi ako nagpapadala. Alam kong ang respeto na biglang dumarating ay kailangang hawakan ng mahinahon, hindi ipinagmamayabang. Isang Sabado, inimbitahan ako ni Carla magkape sa isang maliit na cafe sa Maynila. Dumating siya ng maaga, nakapolo at may dalang folder, ugali niya na laging handa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo noon, sabi niya, diretsyo. Akala ko nag-give up ka lang. Hindi siya umiiyak, hindi rin nagtatanggol. Simple lang ang tono, pero totoo. Okay lang, sagot ko. Hindi ko rin ipinaliwanag. Doon ko naunawaan na ang maraming maling akala ay hindi laging gawa ng masamang intensyon, minsan, bunga lang ng kakulangan ng usapan. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho, sa stress, sa mga bagay na dati hindi namin napagkakasunduan. Umalis kami nang walang yakapan o drama, pero mas magaan kaysa dati. Sa bahay, mas malinaw ang pagbabago. Si Mama ay hindi na nagsasalita para sa akin kapag may nagtatanong. Kapag may bumibisita, ako na ang hinahayaan niyang sumagot. May mga pagkakataon pa ring bumabalik ang dati niyang tono, lalo na kapag pagod siya, pero hindi na iyon kasing talim. Hindi ko siya kinokontra, tinatanggap ko na ang pagbabago ay hindi tuwid na linya. Si Lola naman ay mas masigla, mas madalas ngumiti kapag naririnig ang mga usapan naming magkakapatid. Para bang matagal na niyang alam na darating ito, hinintay lang niya kaming makaalis sa kanikanyang katahimikan. Sa trabaho, patuloy ang paglawak ng between systems, bagong kliyente, bagong empleyado, mas maayos na proseso. Pero mas pinahahalagahan ko ang mga maliliit na tagpo, ang sabay na almusal namin ni Lola, ang tahimik na gabi na walang kaba, ang simpleng di kumusta, mula kay Mama na wala ng kasunod na paghahambing. Hindi ito kwento ng biglang pagbawi o paghihiganti. Mas malapit ito sa unti-unting pag-aayos ng pangalan ko, ng relasyon namin, at ng sarili kong paniniwala na hindi kailangang sumigaw para marinig. Minsan, sapat na ang manatiling totoo hanggang sa kusa kang makita. Hindi naging perpekto ang lahat pagkatapos noon. May mga araw pa ring bumabalik ang lumang tono ni Mama, lalo na kapag may bisitang gustong ikumpara ang mga anak. Minsan, hindi niya namamalaya na bumibigat na naman ang boses niya kapag napupunta ang usapan sa diploma o titulo. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na ako nanliliit. Hindi na ako naghahanap ng tamang linya para ipagtanggol ang sarili ko. Kapag may ganoong sandali, umiti lang ako at ibinabalik ang usapan sa mas payak na bagay, kalusugan ni Lola, plano sa bakasyon, o simpleng anong ulam ang lulutuin. Natutunan kong hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang sagutin, may ilan na kusang natutuwid kapag hindi mo na pinapalaki. Isang linggo ng hapon, nagkaroon kami ng maliit na salu-salo sa bahay ni Lola. Walang ingrande, pansit, lumpia, at malamig na juice sa lumang pitsel. Dumating ang ilang kamag-anak na matagal ko nang hindi nakikita. Dati, ang unang tanong nila ay trabaho o pag-aaral. Ngayon, kamusta si Lola, muna? Maliit na pagbabago pero ramdam. Habang abala ang lahat sa kusina, lumapit si Mama sa akin. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya, sabi niya, mahina. Hindi iyon paghingi ng tawad, pero hindi ko na rin hinintay ang mga salitang iyon. Sapat na ang pagkilala na hindi na niya itinatago ang katotohanan. Sa trabaho, mas naging maayos ang daloy. May mga bagong partner na gusto ng mabilis na expansion, pero pinili kong dahan-dahan pa rin. Natutunan ko na ang bilis ay hindi palaging tagumpay, minsan, ito ang simula ng pagkadulas. Mas gusto kong siguraduhin na bawat hakbang ay may pundasyon.
Kapag may nag-aalok ng mas malaking kontrata kapalit ng kompromiso sa kalidad, natuto na akong tumanggi. Hindi na ako natatakot mawalan ng oportunidad dahil alam kong kaya kong gumawa ulit. Sa gabi, kapag tahimik na ang bahay, madalas kaming mag-usap ni Lola sa sala. Wala nang malalim na sermon o payo, mga simpleng kwento lang ng nakaraan, ng mga kapitbahay, ng mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Ang bilis ng panahon, sabi niya minsan. Pero ang ugali ng tao, unti-unti lang talaga nagbabago. Tumango ako. Doon ko naunawaan na ang tunay na pag-angat ay hindi lang tungkol sa pera o reputasyon. Ito'y tungkol sa kakayahang manatiling mahinahon kahit kaya mo nang sumigaw, at sa pagpiling magpatawad kahit hindi ka hinihingan. Hindi ito kahinaan. Ito ang uri ng lakas na hindi kailangang ipakita, ramdam lang. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan, ang pagtatapos ni Carla sa isang mahalagang kaso na matagal niyang pinaghirapan. Nagkaroon ulit ng salo-salo, mas maingay kaysa dati, mas maraming tao. Kung noong mga nakaraang taon ako ang tahimik sa sulok, ngayon ay kusa na akong nilalapitan ng ilan para makipagkumustahan. Hindi dahil sa negosyo ko, kundi dahil mas madali na akong lapitan. May mga pagkakataong napapangiti ako sa irony, ang respeto na matagal kong hinabol ay dumating noong hindi ko na ito hinahanap. Sa gitna ng kasiyahan, may sandaling nagkatabi kami ni Mama sa kusina habang naghihiwa ng prutas. Walang drama, walang malalim na pag-uusap. Masarap pala yung system mo, sabi ni Ramon, sabi niya, casual na parang nagkokomento lang sa ulam. Nakatulong daw sa schedule nila. Tumango ako. Masaya akong nakakatulong. Sandali siyang natahimik tapos tumingin sa akin. Akala ko dati mawawala ka sa landas. Hindi iyon eksaktong paghingi ng tawad, pero malinaw ang ibig sabihin. Ngumiti ako. Hindi naman ako nawala, madito lang. At doon natapos ang usapan, walang yakapan, walang luha. Pero sapat na iyon para sa akin. Sa labas, abala ang lahat sa kwentuhan. Si Lola ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga apo na nagtatakbuhan. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Masaya ka? Tanong ko. Sagot niya, simple. Hindi dahil sa trabaho mo. Dahil marunong ka nang hindi magpatalo sa galit. Napangiti ako. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita ng iba, nasa paraan ng paghinga mo, sa bilis ng tibok ng puso mo kapag may tensyon, sa pagpili mong hindi na pumatol. Habang pauwi kami kinagabihan, napansin kong iba na ang pakiramdam ko sa mga pagtitipon. Hindi na ito lugar ng paghahambing o pag-iwas. Isa na lang itong ordinaryong espasyo kung saan may ingay, may kwento, at may pagkakataong magpakita ng totoong sarili. Hindi lahat ay nabura, may bakas pa rin ang lumang pananaw sa ilang tao, pero hindi na iyon mabigat. Natutunan kong hindi kailangang burahin ang nakaraan para makausad. Minsan, sapat na ang tanggapin na naging bahagi iyon ng paghubog sa iyo. At kapag dumating ang sandaling kaya mo nang umiti sa parehong mga mesa na dati mong iniiwasan, doon mo malalaman na totoo ang pagbabago. Hindi sa kanila kundi sa iyo. Ngayon, kapag may nagtatanong kung ano ang trabaho ko, sinasagot ko ng diretso pero maikli. Hindi na ako nagdadagdag ng paliwanag, hindi na rin ako nag-iiwas. Natutunan kong ang pagkakakilanlan ay hindi listahan ng titulo o numero sa bank account. Ito ay ang paraan ng pagbangon mo tuwing umaga, ang pagpili mong maging mahinahon kapag may dahilan kang magalit, at ang kakayahang panindigan ang sarili kahit walang sumasang-ayon. Ang mga taon na tinawag akong itumigil ay hindi pala paghinto, paghahanda pala iyon para sa mas malinaw na direksyon. Si Lola ay mas mabagal na maglakad ngayon, pero mas matalas pa rin ang isip. Madalas kaming maglakad sa umaga sa labas ng bahay, dahan-dahan, hawak ko ang braso niya. Wala kaming pinag-uusapang malalaki. Mga halaman sa kapitbahay, aso na laging tumatahol, presyo ng gulay sa palengke. Doon ko naunawaan na ang katahimikan ay hindi kawalan ng laman, minsan, ito ang pinakapuno. Sa bawat hakbang niya, naaalala ko kung bakit ako huminto noon, hindi dahil wala akong pangarap, kundi dahil may mas mahalagang tao na kailangang unahin. At hindi iyon kailanman naging pagkakamali. Sa pamilya, hindi na kami perpekto, pero mas totoo na. May mga araw pa ring may hindi pagkakaintindihan, may mga biro na sumasobra, may mga alaala na bumabalik. Pero iba na ang reaksyon ko. Hindi ko na hinahayaang tukuyin ng isang komento ang buong araw ko. Kapag may mali, inaayos.
Kapag may hindi pa handang umintindi, hinahayaan. Hindi na ako naghihintay ng kumpletong pag-amin o palakpakan. Ang respeto na mahalaga ay yung kaya kong ibigay sa sarili ko araw-araw. Ang bituin systems ay patuloy na lumalago, pero hindi na iyon ang sentro ng kwento ko. Isa na lang itong bahagi ng mas malaking larawan, ang pagpili kong mabuhay ng may integridad kahit walang nakakakita. Kapag naiisip ko ang mga unang gabing mag-isa akong nag-aaral sa kusina, hindi ko naaalala ang pagod, naaalala ko ang determinasyon. Kapag naaalala ko ang mga hapagkainan na puno ng paghahambing, hindi ko naaalala ang hiya, naaalala ko ang pasensya. Kung may natutunan man ako, ito iyon, hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipahayag. May mga panalo na mas totoo kapag tahimik. At kapag dumating ang sandaling tinanong ka ng mundo kung sino ka, hindi mo na kailangang sumigaw. Sapat na ang tumayo ka, huminga ng malalim at sagutin ng payapa, alam mo na.